Okay. Tawa sa paligid. Wala. Hi guys! I am Slay. Kasi sobrang awkward dun. Kasi sobrang tagal na nung last time na nag-vlog ako. And it's been more than a year. Ang huli kong vlog kung tama akong pagkakalala is nung oath-taking pa namin sa CE. And after more than a year, andito tayo sa QC, sa UP, sa kasada ng Beta Walk. Ayan, o diba? The Beta Walk. Beta Walk ba? Beta Road? Kalimutan ko na. So yun nga. Wait lang. Pagod ako. Haba talaga ng lakaran na yun. As I was saying, dito tayo ngayon sa UP. And wala namang nangihingi, pero itong aking life update. Ang boy ba ng epic naman. So andito tayo ngayon sa may NGSE. Sabi dito ko daw kunin yung Form 5. Pero dahil daw scholar ako, dito sa OUR, which is 1 jeep away dito, 1 UP ikot away dito. Anyway, ito na nga. Gaya sabi ko kanina, wala namang nangihingi, pero ito ang aking life update. So tayo, after more than a year, simula na nag-oath-taking, tayo ay isa ng estudyante sa UP. Okay, mas magandang lighting. So after natin mag-oath-taking, after natin naging official na civil engineer, hindi po tayo nag-work. Oh, ay, iba yun. Iba yun. Okay, tayo ngayon sa OUR. After 12 minutes ng paglalakad. Sorry, ang gulo ko kasi medyo nagmamadali. Pero tapos tayo sa kailangan natin gawin dito dahil ayun, pwedeng soft copy yung galing dito. Basta, tapos na. Hindi natin kailangan bumalik sa building kanina. So ito na nga, ang life update na wala naman ng hingi. So hindi tayo nag-work after mag-oath-taking dahil tayo ay nag-grad school. Ha? Bakit? Oh, ang main reason is yung starting salary na CE. Joke. Then naisip ko kasi na bata pa naman tayo and merong bukas. Hindi nagbukas kasi hello. Hindi nagbukas kasi matagal siya nagbukas. So merong bukas na opportunity para sa atin to elevate our credentials. So hence the grad school here in UP. Naglalakad ulit ako kasi gusto ko kayong ilibot dito habang hindi pa sarado ang mga establishments kasi hapon na Yun nga, dito tayo sa UP. After ng oath-taking, after natin makapasa ng boards, tayo ay nag-grad school. And naka 1 year na tayo dito sa grad school. And ano ba yung tinake kong program dito? Ito na yung part na medyo magugulat kayo. In-assume. Kasi ang tinake kong program dito ay hindi inline sa CE. OA talaga. Lakad ulit kasi may tao na nun. So yun nga, tama kayo na narinig. Hindi siya inline sa CE 100%. Mga 99 lang. No, ang kinuha ko pong program dito is Material Science and Engineering. So paano nangyari na from CE yung undergrad ko, tapos pinayagan ako mag-grad school dito sa Material Science and Engineering, which is hindi isa sa mga tracks ng civil engineering dito sa UP. Ayun nga, kasi medyo inline naman siya, hindi lang 100%. So pinayagan pa rin ako na i-take yung program na yun. May mga pinatake lang sa akin na ilang mga subjects na parang kailangan ko i-take para medyo maging ako inline dun sa Material Science and Engineering. Ayun, change background ulit. Ito yung isa sa mga dugyot na waiting shed. Ayan. Diyan tayo sa kasada. Ayan, yun ang aking harap. So anyway, so yun yung tinake natin, Material Science and Engineering. But wait, there's more. Alam nyo, nalilibot ko na kayo. Kakaiwas ko sa mga tao. Papunta na akong ngayon, Sunken Garden. Tama, papakita ko na lang sa inyo yung Sunken Garden bago ako sumakay papuntang Area 2.
Again, so recap tayo, nag-boards, nag-grad school, ang kinuwang course ay MSE, Material Science and Engineering, which is hindi ganun 100% inline sa CE. But wait, there's more! Nung time na nalaman ng pamilya ko or ng mga kaibigan ko na nasa grad school ako, so ang sabi nila, nagma-masters ka. Ang sagot ko ay, hindi. Yun ay dahil ang kinuha nating program ay straight PhD ng MSE. Yun na yung pinaka nagpa-shock sa mga kaibigan ko nung nalaman nilang nasa UP ako. And saan tayo kumukuha ng lakas ng loob para gawin ang mga bagay na to? Well, ultimately, I think this is where God leads me. So, hence, here we are. And another reason is that, yun nga, kagaya sabi ko kanina, may opportunity. And ang opportunity is scholarship. Meaning, hindi naman tayo mapupunta dito sa UP kung walang scholarship na available. Kasi, syempre, hindi nasakop ng free tuition ang grad school. So, may bayad na ang grad school. And para sa kagaya ko na dukhat malalita, para sa mga kagaya ko na syempre nag-struggle financially, so hindi natin ma-achieve ang grad school kung walang scholarship. And kung maaalala nyo, nung undergrad tayo ay DOST scholar, so same lang dito sa grad school, DOST pa rin tayo. Wow, loyal! Hindi, kasi wala naman tayong balak magtrabaho abroad. So okay lang sa atin yung RSA, na meaning dito tayo sa Pilipinas kailangan magtrabaho for the specific years kung gaano tayo katagal naging scholar ng DOST. So I think yun na yung lahat ng kailangan yung malaman. If you want specifics, you can ask me sa ating comment section. So yeah, I think that's it for this video. Hindi. Ang pinaka talaga ng vlog nito is I'm going to libot you sa UP. Libot you. Alright. Punta tayo ngayon ng Sunken Garden. Ito yung daan. Ayan, ito yung papuntang Sunken. Isa sa mga papuntang Sunken, I mean. And, yan, sarading kalsada na to kaya walang dadaang jeep sa likod ko or sasakyan. Alright, andito tayo sa UP Sunken Garden. Saan nagaganap ang mga bagay-bagay. So, share ko lang na sa grad school, yung mga klase is mostly 6 to 9 p.m. panggabi. Dahil nga, yung mga iba is, yung mga hindi scholar, ganyan, nag-work sila sa umaga hanggang hapon, ganyan. Kaya yung mga subjects ng grad school ay sa gabi. Diba? Ang cute ng Sunken. Kasi ito, tama bang university? Hindi, Rojas Avenue. Yeah, Rojas Avenue. Ito ay, I think ito yung sa mga psych. At ito sa EDOC yata ito, yung building na yun. Tapos may mga pagkain din dito banda sa Sunken Garden, mga pansit canton, mga siomay, lumpia, ganon, mga chicheria. And for some reason, dun sa dyan banda, maraming stalls dyan, tapos pare-parehas lang yung mga paninda nila. Pero kapag naglakad ka konti banda dito, yan, meron diyang mga ganun pa rin. Mga pa rin pala, mga pancit canton, mga street foods, ayan, ganyan. Tapos pero meron dong isang paborito ko na fresh, mixed fresh fruits. Kaso ngayon wala. Hindi ko alam kung bakit. Ito, malapit din pala sa Sunken yung UP Integrated School. Ayan yung, UP ikot ba yun? Kasi nga may saradong daanan doon, kaya dito siya lumabas. Pero mostly, hindi commonly, dito siya magagaling dyan. Okay, ito yung mga sinasabi ko, mga stores. Ayan, yung mga paninda nila, mga pancit canton, iba't ibang flavors, mga inumin, mga street foods, ganyan. Ayan, marami yan. Ito, meron pa doon. Ayan, diba, same lang ng mga paninda. Tapos ito, yung mga parang waiting shed para sa UP Ikot, mga pa SM North, pa Philcoa, ganun.
na tayo. And this is Dili Mall. If you know, you know. Ito to. Ito yung dating inside joke lang na magkaroon ng gantong branch ng tawag ito? Gadgets. Hindi. Tama. Magkaroon ng branch ng gantong company ng gadgets. And ngayon nagkatotoo siya dito. Again, if you know, you know. Alright, and na tayo sa area 2. Ayan, may favorite area 2. Favorite kasi mura ang mga bilihin. Kung saan maraming mga kainan na student friendly and budget friendly. Kaya, hindi tayo kakain ngayon dahil gutom na tayo. Let's go! Ano kayang bibili natin ngayon? Dito meron dyan masarap na ube champorado. Meron dito ang takoyaki na syempre hindi natin kinakain. Ayan, minsan may mga paprintan din, mga coffee shop. And ito yung madalas kong kainan. Itong bilihan ng chicken. Chicken City, ayan. Pero skip muna natin siya. Libutin muna natin yung ibang mga parts dito. Ayan, meron ding mga karinderya, mga shake, ganyan. Kaya, yan, mapaprintan ulit. Marami yan, marami pagpipilian dyan. Alright, dito sa bandang dulo ng area 2, may makikita tayong field. Wait lang, lapit tayo. Ayan. O, diba? Hindi ko pa napupuntahan yan. And gusto ko makapunta kasi di ko alam kung saan yung daan. Ayan o, diba? Ang ganda. So, may mga naglalaro talaga sa kahit umuulan. Ulit, ayan. Mas okay, ayan. O, diba? May mga naglalaro. Ang lakas ng ulan guys ha. Pero may mga naglalaro pa din o. Ayan, malaki yan. Paano kaya makadaan or makapunta dyan? Anyway, tayo ay kakain na dito sa area 2 dahil gutom na tayo at lumalakas ang ulan. Let's go! Okay, so ang ginagawa ko usually is bumibili ako dito sa Chicken City ng pagkain tapos bibili ako ng lemonade. So yun yung ginawa natin ngayon. And masarap dito guys. Again, Chicken City. 30 cute. Meron silang, ito yung ayan, chicken fabric with rice. Ang in-order natin ay yung tag-89. Itong Daegu. Ito siya. Ang flavor nito ay snow cheese. Tapos marami silang ibang flavors. Ayan, itong mga flavors ito. Alright, it's lemonade time. And ang binibilhan ko ng lemonade ay dito sa BZ Korean Bar. Meron silang yan, lemonades. Ngayon dadaling ko kayo sa Oble dahil alam ko naman gusto niyo makita yun. At again, sasakay na naman tayo na UP Ikot. Ganun ka OA ang laki ng Diliman. Okay. Habang hindi umuulan. So, baba na ulit tayo ng UP Ikot. Hindi ko na-video yung mga dinaanan kasi siksikan sa jeep. And tayo papunta na tayo sa Oble. Yan, sa dulo ng daanan na to. Andyan yung Oble. And ayan, welcome to the usual parts ng UP Diliman na bukid na may konting school. Ayan. Ayan, no, diba? Ito yung pinaka nagustuhan ko dito. Maraming greeneries. And gusto ko siya kasi nagko-contribute siya sa temperature nitong buong school. Kasi paglabas mo ng dito school, parang very very mausok, very mainit, ganyan. Pero dito parang a whole new world. Ganon. Okay. Here we are. Let's go. Lapit tayo. Diba? The iconic Oble. Here we are. Hi Oble. Ayan. Tuwing graduation season, meron siyang sablay. Ngayon wala pa. Ito.
The posts. Posts! Kalimutan ko na yung tawag. Alala ko na, Quezon Hall. Ayan. The iconic Quezon Hall and the Statue of Oblation. Okay, ito pala, nabuti naalala ko. Yan, maraming sunflower yan tuwing graduation season. Yan, ito yan yung yung iconic na sunflower garden something. Pero ngayon wala pa masyado kasi nga wala pang graduation season. Ayun guys, ang daming nagjo-jogging dito sa kalsada na to. Itong kalsada na to kasi para siyang malaking oval. Hanggang Sunken Garden yan. Tapos hanggang dito sa Oble. Okay, so ano pa bang gusto niyo makita dito sa loob ng UP? I think that's... Hindi, marami pa. Marami pang mga pwedeng makita dito. And kung ano yung gusto niyo makita, sabihin niyo lang sa akin. And if may mga tanong din kayo about sa admissions, sa grad school, sa engineering, ganyan, dito sa loob ng UP, itanong niyo lang yan lahat sa akin sa comment section. So ngayon, I think that's it for this video. Tayo ay sasakay na muli. Pero hindi na siya UP ikot. Palabas na ng school. Tignan nyo kung gano'ng ka-aesthetic tong nilalakaran ko. O diba? Daming green. Daming green. Green and maroon. And white and green. O diba? Ang ganda-ganda. So that's it for my first ever vlog dito sa loob ng UP. And if you want more, then I'll do more. Medyo matagal pa naman ang ating journey dito sa loob, kaya I'm sure marami tayong mga magagawang mga video dito. Yee! Thank you so much for watching this video, guys. I hope you like it. Teka lang, may maganda ako nakita na naman. Ayan o. Wow! Yung mga kalat-kalat na ano ang tawag sa puno na yan na may orange na dahon? Basta yan. Yun na nga, babay na nga. Thank you so much for watching this video, guys. I hope you like it. And if you do, don't forget to like and share this video. And of course, subscribe to my channel. Goodbye, guys. I am Slay and see you on my next video. Bye-bye!